Dito sa NPA, ginagalang ang kababaihan. Paggising ko po nun, may hawak-hawak po siyang flashlight nun. Tapos binubuksan niya po yung short ko. Tapos nagising po ako nun. Tapos sabi ko, kasama anong ginagawa mo? Tapos bigla lang siyang bumalik sa pagtulog. Tapos hindi na ako nakatulog nun. Sinulat ko lahat ng mga detalye na ginawa sa akin, ganyan. Tapos binigay ko po kinaumagahan sa squad leader po namin. Binasa lang niya, tapos wala lang. Tapos sabi ko, akala ko ba kayo ang magtatanggol sa amin? Akala ko ba? Opo, sabi ko, akala ko ba poprotektahan yung mga kababaihan, pero parang walang action. Ang dahilan po naman ng pagbaba ko, yun nga po ay yung nabastos po ako ng medical po namin. Yung mata ko po kasi talaga malabo po siya. Tapos nahihilo po ako, ganyan. Kaya hindi ko po maiwasan na bumabagsak po ako sa lakaran. Tapos yung paggigising po ako, yung medical officer po namin, nakahawak na po siya. Tapos ayun po, hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, kundi tatlo. Tatlong beses po niya ginawa yun. Tapos nung time na nagpulong-pulong na po kami nun, parang na po ako, na-stress na po talaga ako nun. Tinutok ko po sa kanya yung M16 na dala ko. Tapos sabi niya, wag kasama, wag mong ilagay yung batas sa mga kamay mo. Tapos sabi ko, bakit hindi? Ikaw mismo ang gumagawa ng batas na ilagay sa kamay ko. Hindi pa rin sa akin kahit ganun nga po yung nangyari, kahit humingi siya ng tawad. Kasi po, ang taas po ng ng respeto ko po sa kanila. Tapos may maririnig pa ako na sasabihin ng commander na, Christine, magpakasal ka na kay ako na ang sagot sa sa handa nyo sa kasal, ganun. May marami po dong matatanda na, tapos parang nire-reto-reto po nila kasi nga po matanda na, siguro gusto magkaroon ng pamilya. Ngayon yung mga kabataang babae yung parang inuudyok nila doon na magpakasal, ganyan. Opo, doon ko po na-realize na wala rin palang pinagkaiba sa burgess na lipunan. Sabi ko, matindi rin pala ang nila. Maganda nga yung batas na ginagawa nila, pero hindi naman nila kayang sundin eh.